For me, the highlight nung film is yung on point mo na pagdi-deliver ng humor. Alam mo yun, parang I was surprised na ang ganda nung timing. So how was the mechanism looks like para ma-ensure na yung timing mo sa pagko-comedy is talagang on point? Po talaga alam, hindi po kasi ako nakakatawang tao talaga sa totoong buhay. Mabibigay ko po yung credit yun sa director ko po. Because she's my peg and she's a good director. She motivates us, saka ginagay niya talaga kami. Si Direct Choice po talaga yun. Hindi ko po makukuha yung credit dun sa comedy. Nagkataon lang nagkaroon akong director na magaling. And yung isa sa pinaka-favorite scene ko is yung you're fired, parang ganyan. You're fired! You're fired! And I think it's because of the mix of emotion na nakikita sa mukha mo. Yung parang naiirita, pero hindi gagawin ko yung role ko as a nurse. So, what was on your mind during that scene? I know it was physically demanding, but also emotionally din. Iba rin yung demanding. Pag na-hospital kasi ako, pag nakikita ako yung mga nurses na nangangarag, okay natataranta, minsan napapagalitan pa sila. Parang kahit pwede naman nila sagutin yung tao na medyo iba nitong sa kanila, talagang kino-comfort pa rin nila na, ma'am, okay lang po yan, relax lang po kayo, ganyan. Pagdadaan ka ako sa ER, di ba yung mga nagwawala-wala din, ay, it's okay, bitawan mo ako, ganyan. Pero, sige po ma'am, okay lang po yan, relax lang po kayo, ganyan. Kasi, parte ng trabaho nila kasi yung maging better yung pakiramdam ng pasyente. So kung papatulan nila yun, sasagutin nila, di pa paano gagaling yung pasyente, di ba? So priority ng mga nurses is yung condition ng pasyente, hindi yung pakiramdam nila. How was it executing that scene with Ate V? Na parang nasasaktan, nasasabunutan? Hindi ko talaga alam kung paano ko nagawa yun. Hindi ko alam kung naiihi ba ako noon, so sobrang nervous ko, o mahimatay na ba ako. Ang swerte ko lang po talaga niya, si tita, kahit, wow, ang laki-laki niyang artista, kahit living legend siya. Hindi siya yung, okay, this is my scene. Bahala ka dyan. Para pag di mo ginalingan, iwanan kita. Hindi siya ganun eh. Talagang gagawin niya yung lahat to make you feel comfortable para mag-work din yung scene. Saka, off cam, para comfortable din kayo. I'm just really blessed na nagkaroon ako ng katrabaho. Sila Sian, sila Tita na gusto namin maging masaya sa set, saka gusto namin maging maganda yung eksena. And lastly, how did you make the chemistry work with Sia? Fairness, nakakakilig kayong dalawa. And even yung pictures lang yung... Yung pictures. Bukas pa nga sila manonood, no? May spoiler. Charing. Hindi ko po alam. Did you, Jen? Tinanong ko Did rin po you yun. deliberately talk about it? Sia? About how to do it? Never kaming tatlo, never kami nag-usap na, okay, ito gagawin natin. Okay. Wala kaming planning, lahat spontaneous. And honestly, nung tinanggap ko po yung project, yung tanong ko, paano kikiligin yung tao sa amin ni Sian Lim, di ba? Paano yun? I think kung ang nakatulong po doon, kung maganda ko kasi yung pagkakasulat, kung maganda yung pagdidirect, kahit siguro yung tao na hindi mo akalain na may chemistry, magkakaroon ng chemistry. Kasi kahit kami na, ganyan pala yung tsura nito pag pinalabas na siya sa big screen. Kasi kahit kami ni okay kaya tayo. Sana okay tayo. Ganyan. So, I think it's At nung pinapanood niyo siya, ano yung feel mo dun sa character niyo dalawa? Pinapanood ko siya. Ang premiere ng nabuon na. Honestly, hindi lahat ng pelikula na napanood ko sa premiere night, hindi ako yung parang pinanood ko talaga siya na parang hindi ako yung part. Usually kasi napapanood ko na nakikita ko pa rin yung sarili ko, nakita ko sarili niya, ganyan. Parang technical lang tinitignan ko na. Pero yung part na yun, yung premiere night namin, parang kami ni Sian, nakikita ko siya bilang character niya, ako, character ko, yung sinundan ko talaga yung story.
naaliw ako sa story. Kaya siguro, okay siya. Ang linis-linis ng pelikula, no? Yung walang punong-puno. Okay, thank you, Chikanes. Okay, the next